Ito namang si San Simon Mayor JP Punsalan, naharap na sa patong-patong na kaso dahil sa extortion. May buong detalye dyan si Bombo Bea Pinisa. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation si San Simon, Pampanga Mayor Abundio JP Punsalan Jr. matapos na maaresto sa isang entrapment operation ng NBI Intelligence Service sa isang restaurant sa Clark, Pampanga, Agosto 5. Sa isang pulong balita na ginanap sa mismong tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City ay ipinakita ni NBI Director Jaime Santiago ang naarestong alkalde kasama ang 5 nitong bodyguards. Ayon kay Santiago, sa kanilang naging background investigation na pag-alamang hindi lamang itong unang beses na gumawa ng illegal na transaksyon ng alkalde ng San Simon, kung saan marami na anya itong kinaharap na kaso at nakasuhan na rin, ngunit ito ang kauna-unahang beses na naarest bunsod na naging entrapment operations ng ahensya. Aking gulat din anya ng kanilang tanggapan na mismong si Punsalan ang lumutang sa ikinasang operasyon ng kanilang mga tauhan. Paliwanag ni Santiago, kadalasan kasi ng mga middleman lamang ang nasasakote sa mga operasyon, kaya naman ito ang kauna-unahang beses na makakaaresto sila ng ikangay high-level na opisyal mula sa gobyerno. During our background investigation conducted by Atty. Akal and his group, nakita rin namin na marami ng cases na ganito si Mayor, no? Nakasuhan na siya previously at this is the first time na itong si Mayor ay ma-entrap, mahuli at entrap delicto. Nagulat nga kami lahat na siya mismo ang lumutang doon sa area para tumanggap ng pera. Ganun nga, alam nyo usually pagka ganitong high level na, hindi sila ang nagpupunta, hindi sila ang lumulutang, hindi sila ang tumatanggap. Nagpapadala ng emissary, somebody who will accept the money. Kaya pagka nag-operate kami mga ganitong klaseng kaso, usually ang nakukuha lang namin yung middleman. Samantala, nahaharap naman sa patong-patong na kaso ang mayor at maging ang middleman sa transaksyon na si Dr. Ed Ryan Dimla sa kasong extortion o robbery in violation of Republic Act 3019 o mas kilala bilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Section 28 of Republic Act 10591 o illegal possession of firearms na siyang isinampang kaso rin sa 5 security personnel ni Punsalan. Kasalukuyan namang sumasailalim pa sa beripikasyon ng mga armas na nakuha mula sa mga tauhan ng alkalde upang ma-check kung mayroon bang sapat na lisensya o dokumento ang mga armas na ito at kung sakali namang napag-alamang wala itong mga sapat na papeles ay kakaharap pa sa panibagong kaso ang mga akusado. Yes, kay Mayor at kay Mr. Dimla ay nag-file kami ng extortion, that is robbery, in relation to 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dito naman sa mga bodyguard, meantime, kinasuhan namin sila ng possession of firearms, 3019, kasama rin sa extortion. Yes. Tapos chinecheck pa namin ito kung ito ay mga license, mas matadagdagan pa ang kaso kung ito ay biglang hindi license. Samantala, nanawagan naman si Santiago sa iba pang posibleng na biktima ni Punsalan na lumutang na at magbigay ng kanilang mga statement upang mas lalo pang tumibay ang mga kasong kinakaharap ngayon ng alkalde. Tiniyak naman ni Santiago sa publiko pananagutin nila sa batas sa mga gumagawa ng ganitong klase ng mga iligal na gawain kahit pa nasa gobyerno man ang mga personalidad na ito. Ito si Bombo Bea Pinisa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.